Hello mga ka-recruit! Sa video ito ay babahagi ko sa inyo ang tungkol sa in-demand job sa bansang Switzerland at mga nangungunang sektor kasali rin ang mga estimated salaries. Ipapaliwanag ko rin ang mga iba't ibang uri ng work permits at mga hakbang kung paano makakuha ng work permit. Kaya't kung interesado ka magtrabaho sa Switzerland at gusto mong malaman ang mga detalye, tapusin lamang ang video ito. Mga ka-recruit, kung bago ka lang sa channel ko, paki-hit lang ang like, subscribe, at pati ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. In-demand sectors in Switzerland. Ngayong 2024, ang Switzerland ay nag-aalok ng malawak na oportunidad sa iba't ibang sektor ng trabaho. Isa sa mga pinakadominante industry ay ang healthcare na may 15,790 job openings. Ang mataas na demand para sa mga medical personnel tulad ng nurses at healthcare specialist ay dulot ng patuloy na paglaki ng populasyon at ang pangangailangan para sa mga dekalidad na serbisyong medikal. Ang mga ospital, klinika at pharmaceutical companies sa Switzerland ay naghahanap ng mga skilled professionals upang mapanatili at mapahusay ang kanilang world-class na healthcare system. Kung ikaw ay may karanasan o interes sa larangan ito, maraming pagkakataon ang naghihintay para sa iyo sa Switzerland. Ang sektor ng construction ay isa pang musbong na industriya sa bansa. Ang thriving building business ay nangangailangan ng mga skilled craftsmen tulad ng electricians, carpenters, at iba pang construction workers. Dahil sa patuloy na urbanisasyon at mga proyekto sa infrastructure, maraming kumpanya ang naghahanap ng mga bihasang manggagawa upang mapanatili ang kalidad at bilis ng kanilang mga proyekto. Ang mga oportunidad sa construction ay hindi lamang nagbibigay ng magandang kita, kundi pati na rin ang pagkakataon para sa profesional na pag-unlad sa isang dynamic na kapaligiran. Bukod pa rito, ang retail at trade, hospitality and hotel industry, at information technology ay ilan din sa mga sektor na may mataas na pangangailangan para sa mga kwalipikadong manggagawa. Sa retail industry, maraming pagkakataon para sa mga logistics specialists, sales advisors at commercial clerks. Samantalang sa hospitality, ang hotel industry, maraming interesting job prospects para sa mga chef, hotel managers at event planners. Sa larangan ng information technology, mataas ang in-demand para sa mga eksperto sa cybersecurity, data analysis at software development. Ang Switzerland ay isang nangungunang bansa sa automation at artificial intelligence. Kaya kung ikaw ay may kakayahan sa tech, napakaraming oportunidad ang naghihintay sa iyo. Ang mga sektor na ito ay nagpapakita ng malawak na spectrum ng career possibilities na tiyak na makakatulong sa pag-unlad ng iyong professional na buhay. In-demand jobs in Switzerland. Ito naman ang mga in-demand jobs sa bansang Switzerland at mga salary nito. Una, civil engineer. Ang mga nangungunang kumpanya na nag-hire ay ang Gruner, Lombardi, Polymetric at Saint-Gobain. Ang sahod ng mga civil engineer ay nasa pagitan ng 82,000 hanggang 200,000 Swiss franc bawat taon o katumbas na 5.3 million hanggang 13.1 million pesos. Pangalawa, IT technician. Ang mga pangunahing kumpanya na nag-hire ay ang Amun Tokens, AT&S, Lombard Oder, Organon, at Danaher. Ang sahod ng mga IT technician ay nasa pagitan ng 68,000 hanggang 140,000 Swiss franc bawat taon o katumbas na 4.4 million hanggang 9.1 million pesos kada taon. Pangatlo, financial advisor, wealth managers. Ang mga pangunahing kumpanya na nag-hire ay ang Redstone Private Banking, Prestige IFA, Marmot Invest at Pictet Group Geneva. Ang sahod ng financial advisor o wealth managers ay nasa pagitan ng 85,000 hanggang 200,000 Swiss franc bawat taon o katumbas na 5.5 million hanggang 13.1 million pesos kada taon. Pang-apat, welder. Kabilang sa mga nangungunang kumpanya na nag-hire ay ang Kurt Group, Ascenta, Kelly Services Switzerland at Sulzer. Ang sahod ng mga welder ay nasa pagitan ng 50,000 hanggang 85,000 Swiss franc bawat taon o katumbas na 3.2 million hanggang 5.5 million pesos kada taon.
Panglima, nurse. Ang mga pangunahing kumpanya na nag-hire ay ang Johnson & Johnson, Forest Grove Rehabilitation Center, GSK at University Hospital. Ang sahod ng mga nurse ay nasa pagitan ng 83,000 hanggang 105,000 Swiss franc bawat taon o katumbas na 5.4 million hanggang 6.8 million pesos kada taon. Pang-anim, software developer. Ang mga pangunahing kumpanya na nag-hire ay ang Swissquote, Aka Technologies, Google, Force at EPAM System. Ang sahod ng mga software developers ay nasa pagitan ng 94,000 hanggang 190,000 Swiss franc bawat taon o katumbas na 6.1 million hanggang 12.4 million pesos kada taon. Pampito, maintenance technicians. Ang mga pangunahing kumpanya na nag-hire ay ang Blue Ground, Lufthansa, Morgan & Mallet at Thermo Fisher. Ang sahod ng mga maintenance technician ay nasa pagitan ng 60,000 hanggang 90,000 Swiss franc bawat taon o katumbas na 3.9 million hanggang 5.9 million pesos. Pangwalo, hospitality manager. Kabilang sa mga nangungunang kumpanya na nag-hire ay ang Lightspeed POS, Intercontinental Geneve, Crown Plaza at Ski Miguel. Ang sahod ng mga hospitality manager ay nasa pagitan ng 45,000 hanggang 75,000 Swiss franc bawat taon o katumbas na 2.9 million hanggang 4.9 million pesos kada taon. Pangsyam, mechanical engineer. Kabilang sa mga nangungunang kumpanya na nag-hire ay ang Guided Solutions, ABB, Sulzer at Aka Technologies. Ang sahod ng mga mechanical engineers ay nasa pagitan ng 80,000 hanggang 130,000 Swiss franc bawat taon o katumbas na 5.2 million hanggang 8.5 million pesos kada taon. Pang-sampu, retail store clerk. Ang mga nangungunang kumpanya na nag-hire ay ang TAG Heuer, Michael Kors, Diesel Swiss, Christian Dior, Sunglass Hut at Farfetch. Ang sahod ng mga retail store clerk ay nasa pagitan ng 40,000 hanggang 60,000 Swiss franc bawat taon o katumbas na 2.6 million hanggang 3.9 million pesos kada taon. Paalala lang mga ka-recruit, ang mga nabanggit na salaries ay estimated annual salary lamang. Maaari pa itong magbago depende sa iyong kumpanyang mapapasukan. At upang makapagtrabaho doon, kailangan mo rin masunod ang mga eligibility criteria nila. Kagaya ng mga work experience, educational background at marami pang iba. Switzerland Work Permit. L-Permit para sa mga dayuhan na may employment contract na mas mababa sa isang taon. Karaniwang ibinibigay ito sa mga seasonal workers o sa mga may temporary na project. B-Permit para sa mga dayuhang may employment contract na mas mahaba sa isang taon o para sa indefinite period. Ito ay renewable bawat taon at madalas ginagamit ng mga expatriates. C-Permit para sa mga dayuhang naninirahan sa Switzerland ng hindi bababa sa 5 taon para sa EU EFTA nationals o 10 taon para sa non-EU EFTA nationals. Ito ay nagbibigay ng mas permanenteng status sa bansa. How to obtain work permit? Upang makakuha ng work permit sa Switzerland, kailangan mong magkaroon ng job offer mula sa isang Swiss employer na mag-a-apply ng permit para sa iyo o sa Cantonian Migration Office. Kakailanganin mo ng mga dokumento tulad ng valid passport, employment contract, proof of qualification, proof of accommodation at health insurance coverage. Ang application ay daraan sa pagsusuri ng Cantonal Migration Office at Federal Office for Migration na magpapasya batay sa labor market condition at quota system. Mahalagang tandaan na para sa mga non-EU EFTA nationals, kailangan munang patunayan ng employer na walang available na Swiss o EU EFTA candidate bago ka ma-hire. At yun lang po mga ka-recruit. Sa video na ito, ibinahagi ko sa inyo ang mga in-demand job sa Switzerland kasama ang katumbas na sweldo para sa bawat isa. Tinukoy rin natin ang iba't ibang sektor na kasalukuyan nangangailangan ng mga trabahador sa bansa.
binigyan din natin ng pansin ang mga iba't ibang uri ng work permit at kung paano ito maaaring makuha. Umaasa ako na naging makabuluhan ang video na ito at maging gabay ninyo sa paghahanap at pagkuha ng trabaho sa Switzerland. Mga ka-recruit, kung nagustuhan mo ang video ito, mag-comment lang below. Para sa napakagandang playlist, pindutin lang po dito. Para sa napakagandang recommended video, dito. At pakisubscribe na rin po dito.